Okay, magandang umaga po sa ating lahat at inaanihan po ang isa ng kayo. Tayo bidara muna sa gawain ng Diyos. Maraming kayo pinagtataka sa awit ko ngayon dahil nakakasam ko ang men's group ng awit ko sa mga araw dito. Naway lubusan po tayo yung pagpalaan sa araw nito at hindi po sa lahat to praise and to worship our Biblia. Amen. For our call to worship, let us all read mga awit 66 verses 1 to 2. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa kanya'y ibigay. Awitan siya, tuwalhatian siya. Amen. Amen. Hallelujah. Awitin po natin ang God's great tunay nga na ang Panginoon Diyos ay napakadakila sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Amen. Worship
malinaw, Lord, sa Yes, yes, Lord. Panginoon po, Lord, pagpatuloy po, Lord, God, sa mga kapatiran na namin, Lord, God, sa mga struggle na ilang po, Lord, God. Right now, Lord, God, sa mga orin, Lord, God, hipuin niyo po ako, Lord, God, ang puso ko, Lord, God, kung meron mga masakitan mo, Lord, God, pagkain sa mga orin, Lord, God. Thank you for one, Lord, God. Hallelujah, hallelujah. Amen, Lord. Hallelujah. Habang walang kakayanan, masuklian ka
praises and adoration, O God. For you alone deserve it, O God. Everything we have, O Lord, is from you and you alone. Let's give God our round of applause. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kayo ay karapat-dapat purihin. Kayo ay karapat-dapat sampahin, O Diyos. Kayo na lumalang ng langit at lupa, pinagmula ng aming buhay at lahat ng pagpapala. Sa umagang ito, O Diyos, kami nga po ay patuloy pong lumalapit sa iyo ng may pagpapakumbaba, lumalapit sa iyo ng may panambahan, O Diyos. Nilalapit po namin sa oras na ito, Panginoon, ang aming bayan, Panginoon, ng Pilipinas. Hinihiling namin ang paghahari mo sa mga namumuno, O Diyos, na sila, Panginoon, ay magkaroon ng gabay na mula sa iyo, magkaroon ng pagmamahal sa iyo at sa bayan, Panginoon. Hinihiling po namin ang paglilinis, Panginoon, sa aming bansa. Dalangin din namin ang iyong pong mapagpalang kamay ang patuloy pong tumugon sa lahat ng pangangailangan, O Diyos. Dinadalangin namin ang bansang Taiwan na patuloy kayo, O Diyos, ang mag-ingat na ang ebanghelyo mo, Panginoon, ay maipangaral sa lahat ng dako, sa lahat ng lahi na namumuhay dito sa Taiwan. Dalangin namin na manatili ang kapayapaan at ang kalayaan, O Diyos. Patuloy din namin dalangin, Panginoon, ang mga kapatiran, O Diyos. Ang mga kapatirang nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, O Diyos. Patuloy kayo, O Diyos, na nagbibigay ng lahat ng pangangailangan, ang tumugon, O Diyos, sa panalangin ng bawat isa na narito. Dalangin po namin, O Diyos, maging sa pagtitipon ngayong araw na ito, na ang pangalan ni Jesus ay may taas, ang kanyang salita ay may pangaral ng may laya, at ang banal na Espiritu ay kumilo sa aming kalagitnaan. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Morning po sa ating lahat. Ang ating pong scripture reading for today is taken from Ruth, chapter 3, verse 1 to 9. Ruth at the threshing floor. One day, Naomi said to Ruth, "My daughter, it's time that I found a permanent home for you, so that you will be provided for. Boaz is a close relative of ours, and he's been very kind by letting you gather grain with his young woman. Tonight he will be winnowing barley at the threshing floor. Now do as I tell you, take a bath and put on perfume and dress in your nicest clothes. Then go to threshing floor, but don't let Boaz see you until he has finished eating and drinking. Be sure to notice where he lies down. Then go and uncover his feet and lie down there. He will tell you what to do." "I will do everything you say," Ruth replied. So she went down to the threshing floor that night and followed the instruction of her mother-in-law. After Boaz had finished eating and drinking and was in good spirits, he lay down at the far end of the pile of grain and went to sleep. Then Ruth came quietly, uncovered his feet, and lay down. Around midnight, Boaz suddenly woke up and turned over.
He was surprised to find a woman lying at his feet. "Who are you?" he asked. "I am your servant Ruth," she replied. "Spread the corner of your covering over me, for you are my family redeemer." This is the word of God. Amen. Good morning po. Ayan, no? Sa panahon ngayon, no? Napakalapit. Winter na siguro. Papasalamat tayo na magkakasama-sama tayo ngayon. So nasa halos panghuli na tayo, second to the last doon sa series ng Book of Ruth. At pag-usapan po natin ngayon is about redemption o yung pagtubos sa atin. No? Okay. So balikan na natin yung binasa, tingnan natin yung verse 3. Tingnan lamang po natin, sabi ron, "Therefore wash yourself and anoint yourself, put on your best garment and go down to the threshing floor, but do not make yourself known to the man until he has finished eating and drinking." Now, nagbabasa po ako from ESV. Yung instruction po ni Naomi kay Ruth, no? Maligo ka, magpapamu ka, magbihis ka, no? Magbihis ka ng pinakamainaw na dali. Alam niyo po, yun po ay isang magandang pagbabahagi na pumasok ka sa panibagong yugto ng iyong buhay. Kasi ang isang widow nung panahon na yon, meron silang uri ng damit, no? Damit na pang widow. At yun po ay tinitingnan natin o tinitingnan nila Naomi at Ruth na patapos na sila doon sa yugto ng pagiging balo at sila po ay papasok doon sa mas permanente. No? Dito rin ho, may kita natin si Naomi na siya po ay nasa proseso na ng tinatawag na panunumbalik, no? O yung restoration. Dahil makatandaan ho natin, si Naomi po ay umuwi galing Moab kasama si Ruth. Si Orpah ay nagpaiwan. Ngayon, doon sa panahon na yon, nung umuwi itong si Naomi, puno ng pait yung kanyang damdamin dahil nga doon sa kanilang pagpunta sa bayan ng Moab, una ay namatay yung kanyang asawa at yung dalawa niyang anak ay nakapag-asawa at nabalo naman yung mga asawa ng kanilang dalawang anak. Dumating na sa panahon na nabalitaan ni Naomi na minsan pa ay nagkaroon ng magandang ani yung Bethlehem. No? At yun nga yung pangalan na Bethlehem ay isang yung pagkasabi doon sa unang chapter ng Book of Ruth na yung Bethlehem ay nagkaroon ng paglutom. Pagka binasa ho natin yun, yung bahay o yung lugar ng tinapay ay nagkaroon ng kagutuman. Parang kabaliktaran po. No? Kabaliktunaan na kung saan naroon yung source ng pagkain ay magkaroon ng kagutuman. Pero nangyayari ang mga bagay, nangyayari. Gaya nga po ng sinasabi natin, itong pangyayari na to ay pangyayari sa isang migrante na tayo po, no? Sila po ay ng ibang bayan at sa kanilang pangingibang bayan ay hindi sila pinalad. Yun ang sasabihin ng sanlibutan, no? Pero dito sa istorya na ito, yung nag-gain nitong si Naomi ay isang bagay na maglalas. Ito po yung
spiritual investment at spiritual harvest sa pangalang Ruth. Diba? Si Ruth, siya po ay mula sa Moab, siya po ay namahay, tinanggap niya ang Diyos na pinaglilingkuran ni Naomi, at siya po ay sumunod at sumama kay Naomi. At sa panahon na ito, makikita natin si Naomi, yung concern niya, nung papunta sila pabalik sila doon sa Israel, ang concern lang ni Naomi yung sarili niya eh. At naroon si Ruth para umayuda sa kanya. Pero ngayon, sa chapter 3, nag-iba na. Ang gusto na ni Naomi, ang sabi niya doon ay magkaroon ka ng asawa, magkaroon ka ng sarili mong tahanan, no? Naroon na siya sa pag-iisip ng ikabubuti ng kanyang manugang, no? At ito po ay isa sa mga palatandaan na ang isang tao nakaka-recover. Kasi pagka ang isang tao ay nakaranas ng traumatic experience, most of the time ang kanyang kaisipan, ang kanyang concentration sa sarili lamang. Pero pagka ikaw ay nagkakaroon na ng recovery, lumalawak na at nakikita mo rin na ang nasa paligid mo ay meron ding concern. No? At iyon na, pinaghahanda niya. Okay. At pinapupunta siya sa threshing floor o sa giika, no? Teka muna, nasa pwede. Yan, no? Okay, merong threshing floor, no? Na sinasabi. Doon. Ngayon, alam niyo po, yung threshing floor o yung giikan sa Old Testament at sa New Testament, ito po ay laging ginagamit, lalo na ng mga propeta, bilang isang lugar na kung saan aharap o ito ay symbol of judgment, no? Where we present ourselves or we give account. So, mamaya titignan po natin yung mga bagay na yan. Tingnan naman natin yung response ni Ruth kay Naomi. And sabi ni Ruth, and she said to her, all that you say to me, I will do. So she went down to the threshing floor and did according to all that her mother-in-law instructed her. Ngayon sa atin, sa makabagong panahon, baka ang ilan ay mabigla, bakit gano'n? No? Baka babae mo tao, pupunta ka doon sa lugar ng lalaki, no? Mga kapatid, hindi po, dahil nabasa ninyo, ay makakayapay ninyo, hindi po ito gano'n, no? Nawa ay bigyan ako ng biyaya ng Diyos na may paliwanag po ito ng maayos. Sabihin, ginamit ko yan, baka yung babae magiging agresibo at pupunta na sa lalaki, no? Okay, nawa kahabagan ako ng Panginoon na may paliwanag ito. Actually, dito sa series na ito yung pinakamatagal kong naibigay sa ating PowerPoint team kasi medyo nakakatulo ng pawis, hindi lamang dahil mahirap. No? So yung tingnan pa ho natin, no? Sabi nun sa verse 8, now it happened at midnight that the man was startled and turned himself, and there a woman was lying at his feet. No? Nagising po si Boaz. Nagulat siya nung makitang may babaeng nakahiga sa paanan niya. At anong sabi niya, sino ka? Tanong niya kay Ruth. No? Sabi ni Ruth, ako po ang inyong alipin. Isa kayong kamag-anak na malapit, kaya marapat na ako'y kalingain ninyo, pakasalan ayon sa inyong kaugalian. No? Baka may makita kayo, no? Babae, pakasalan mo ko, no? Baka, gano'n, no? Titingnan mo natin yan. Applicable pa ba yan? Baka, hello? Alam ko, marami sa inyo pang available. At may mga pang binata rito, no? Basta makita yung topic. Basta makita yung topic. Kakabarin tayo ng Panginoon. Now, yung sinasabi po rito, take your maid servant under your wings. No? Maganda po yung ano na yan yung illustrasyon ng redemption. No? Kasi yung redemption, isa sa ano ng redemption is to be safe.
To be safe like chicks under the hen's wings. No? Sabi ron sa ESV, spread your wings over your servant, for you are a redeemer. Doon sa Psalms 91 verse 4, ito po yung pagpapakilala na ang tagapagligtas o ang redeemer ng Israel ay ang Diyos. Basahin ko lamang po sa Psalms 91 verse 4. He will cover you with His feathers, and under His wing you will find refuge. Okay. Doon sa Matthew 23 verse 37, ganito naman ang pagkakasabi ni Jesus Christ. I wanted to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings. No, yung pagpapasako o pagpasok doon sa wings ay pagpapakilala na anuman yung nangyayari sa labas, pag tayo po ay nasa wings ng ating Redeemer, tayo po ay ligtas, tayo po ay safe. At ganun po yung ilustrasyon na ito. Maganda po ito sa pagtingin bilang mananampalataya sa ginawa ni Kristo Jesus. Pero magpatuloy po tayo. Nawa ho ay maunawaan natin yung action ni Naomi at Ruth. No? Baka kasi mai-apply na talaga po, kailangan ko lamang umanap na lalaki at meron po pupunta ko sa paanan niya. No? Okay, pinawisan ka agad ako ron. Understand the action of Naomi and Ruth. Now, in the Old Testament, an unmarried woman and a childless wife were considered a reproach. Sa Old Testament po yan. Si Rachel, natatandaan po natin si Rachel, siya po yung mama ni Joseph. At nung siya po ay nabuntis na, no, nag-conceive na siya and bore a son, sabi niya, God has taken away my reproach. Si Rachel po. At si Hannah naman, ang mama ni Prophet Samuel, siya po ay palaging tinutukso nung karibal niya, no? O yung asawa. Kasi nung panahon nito, dalawa yung asawa ni Hannah, no? At yun ay may mga anak, at siya po ay tinutukso. And sabi dito sa 1 Samuel 1:11, she was in bitterness of soul and prayed to the Lord and wept in anguish. Matatandaan po natin yan na siya nga po ay pinagkamalang lasing, no? Dahil yung kanyang panalangin ay halos walang tinig na naririnig. At noong panahon na ang Israel ay under judgment, ito po ang pagkakasabi sa kanila. And in that day, 7 women shall take hold of one man, saying, we will eat our own food and wear our own apparel, only let us be called by your name to take away our reproach. Ito, yung doon sa women of Israel, sila po ay mga unmarried women. Yung panahon kasi na yan ay halos sunod-sunod yung digmaan, at dahil sunod-sunod yung digmaan, mas malamang ang mawawala ay yung mga sundalo, no? Mga kalalakihan. At kaya po pagkakasabi yan, 7 women shall take hold of one man. No? Ngayon naman, mga kapatid, huwag niyo itong i-apply ngayon. Baka merong isang binata rito at meron. Ang ibig sabihin po niya, na dito sa panahon na ito, napaka-importante sa kanila yung pagkakaroon ng asawang lalaki. At pag ikaw naman ay may asawa, napaka-importante na magkaroon ka ng anak, higit sa lahat, anak na lalaki. No? Ito ay sa panahon na ito. No? Tayo po ay nagbabago yung kapanahunan, bagamat dito tayo sa East, lalo na dito, no? Yung sa kultura ng Taiwan, napakahalaga na meron kang anak na lalaki. No? Okay. Ayan, nawa na i-survive ko yun. No? Now, ano pa yung, para maunawaan natin itong istorya to, it is for the security of Ruth and then the legacy of Naomi's son.
Ano yung security ni Ruth? Sabi ron, my daughter shall not seek security for you that it may be well with you. So, from the verse 1 pa lamang ng chapter 3 ng Ruth, sinasabi doon yung intention ni Naomi ay para magkaroon ng social security itong si Ruth. Alam niyo po, may mga panahon at pagkakataon na kami po ay nakapag-ministeryo sa street, no? Yung bisita namin ngayon, si Kuya Buboy, nasa Taitlog siya ngayon. Siya po ay senior navy doon sa Alay Pag-asa. Sa Alay Pag-asa noon is drop-in center po yun ng mga street children during 90s, late 80s, early 90s. Si B ay nag-work doon as counselor dahil siya ay psychologist. So, mga batang kalye po yun. No? Yung bisita namin ay mga senior nila na nag-work sa kalye from CGM hanggang sa Alay Pag-asa at sa iba pa. Yung social security among street families, napaka-importante yan. May panahon na nagkasal ako ng mga couples from factory at couples from street, no? It's like street. So, bago sila ikasal, syempre, kailangan ko silang interviewin. Alam niyo po, doon sa grupo ng mga street people, street families, no? Meron, ang pagkakasabi sa akin ay ganito, no? Kasi magkakasama sila, pero yung sa mga couples na yon, meron dati ay kamit niya yung isa, yung isa naman ay, so may mga swapping, pero nag-decision sila ng mga panahon na yon na yung kanilang current na kasama ay pakakasalan nila. Sabi sa akin nung isa doon sa ikakasal ko, alam niyo, Pastor, kami na, yung babae na nasa kalye, napaka-importante sa kanya na meron siyang mate. Meron siya, kahit hindi sila kasal, kailangan meron siyang kapartner. Kasi pag wala siyang kapartner siya ng lahat. Pag wala siyang kapartner siya ng lahat. So, ibig sabihin, free for all. Pero kaya kailangan meron siyang isa. So yung, sa kanila na sistema doon sa kalye, sila mismo ay merong tinatawag na social security. Yung kanilang mate ay kanyang security. So dito naman, sa pangyayari na ito, sa panahon na yan, parte doon sa social security ni Ruth na hinahanap nitong si Naomi ay siya ay magkaroon na partner o higit sa lahat, asawa. Tapos, kaugnay din dito yung legacy ng anak ni Naomi dahil matatandaan po natin, lalo na doon sa series natin doon sa aklat ni so may series natin na yan? Yung pagkuha sa yung pagkuha sa Promised Land. Judge. Numbers. Doon sa promise ng Lord, ang promise ng Lord sa Israel ay lupa. Diba? Ang promise ng Lord sa Israel ay lupa. At yung promise na lupa, bago pa sila makapunta doon, ay nakaatado na. Okay? Meron ng lupa ang bawat angkan, at sa bawat angkan, paghahatian na yun. So, yung redemption ng property, napaka-importante yon sa kanila. Dahil, pag namatay ang lalaki, na wala siyang anak na lalaki, walang magmamana doon sa ibinigay sa kanya ng Panginoon. Nakuha mo natin? Diba? Nakuha mo natin yung ano na yun? No? Okay. Sabi roon sa Leviticus, the land shall not be sold permanently, for the land is mine.
For you are strangers and sojourners with me, and in all the land of your possession, you shall grant redemption of the land. Tapos pagka binasa pa natin yan hanggang pababa, makikita po natin na napaka-importante na may makamana doon sa lupa na ibinigay ng Panginoon sa kanilang angkan. Diba? So, napaka-importante yun sa kanila. At yun ang susi para sabihin ko, yung ginawa ni Ruth, hindi mo applicable sa inyo. Yan, naitabi ko na tayo. Naitabi ko na ba? Hindi pa rin. Hindi pa rin. Siguro ito na yung pangatlo. Ito kasi ay pagsunod sa law of Moses. Tinagalog ko na po ito para mas mahina. So, ang kaanak na lalaki ay kinakailangan na pakasalan ng balo ng kaanak na namatay na hindi nabiyayaan ng anak na lalaki. Yun! Ay, salamat. So, ang tawag po doon ay levirate marriage. Ito po ay sa Levi, no? Sa mga pari. Pero bukod, ito ititingnan lang natin yung tinatawag na prinsipyo doon. Kung mamamatay na walang anak ang isang lalaking may asawa, ang balo niya ay di maaaring mag-asawa sa iba. Dapat siyang pakasalan ng kapatid ng namatay at ito ang tutupad sa tungkulin ng kapatid na namatay. Ang unang anak nila ay susunod sa pangalan ng namatay upang hindi mawala sa Israel ang pangalan nito. Nakuha natin? May kaugnayan yung ginawa ni Ruth doon sa pangako ng Diyos sa Israel na ibibigay sa kanila yung lupang pangako. At doon sa lupang pangako, bawat pamilya ay merong parte. Okay? Doon sa yung redemption naman sa Old Testament, no? Yung salita kasing redemption, no, yung pagkakaroon ng redeemer, ito po ay nangangahulugan ng deliverance and liberation, pagkalaya at deliverance, no? It's about buying back yung property. Buying back yung property. No? At sa huling chapter ng Book of Ruth, mas maunawaan natin ito. Okay. Kaya doon din sa Book of Nehemiah, makikita ko natin doon na yung mga Hudyo ay they redeem yung kanilang mga brethren. Okay. At saan ito naglalaro sa ating pananampalataya? Ang Diyos ay ang Redeemer ng Israel. God is the one who will deliver them from oppression, from calamities, from all forms of evil. Okay. Ngayon, dito sa atin, sa panahon natin, sa New Testament, ang Panginoong Hesus ang ating Redeemer, ang ating Kinsman Redeemer. Bakit natin kailangan ng Redeemer? Eh, hindi naman tayo wala naman tayong lupang nasangla. Nakita nga sa atin, walang lupa. Kasi nga, ang pinag-uusapan na sa New Testament ay patungkol na sa kaluluwa, hindi na sa lupa. At ang sinasabi ho ng salita ng Diyos, lahat po tayo ay captive by sin. Under tayo ng law, under tayo ng curse of the law, at yung redemption ngayon sa New Testament ay nangangahulugan ng ransom. No? So, ganun po, tayo po ay captive ng law of sin, tayo po ay under the curse of the law, and Jesus Christ purchased our deliverance by offering Himself. Okay. We have redemption through His blood. Tingnan mo natin yung ginawang preparation ni Ruth bago siya umarap sa kanyang kinsman redeemer. At ito po ay maaring makunan natin, no, ng lesson bilang mga mananampalataya. Una, she was herself, no? She present herself to her Redeemer. Sabi doon, wash yourself. At ito po ay napaka-inam sa ating pagharap sa ating Redeemer kasi ng Panginoon. Paano tayo magkakaroon ng deeper relationship with our Lord.
Sabi roon sa 2 Corinthians 7 verse 1, basahin po. Cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Napakainam po na tayo po bilang mananampalataya sa ating paglalakbay dito sa lupa ay ang patuloy na paghingi ng paglilinis sa Panginoon. Whenever we sin, we must pray, wash me. Sa Isaiah, di ba? Mababasa natin ito sa Isaiah 1 verse 16. Sabi ng Lord kay Isaiah, no? Wash yourself, make yourselves clean. Yung washing doon, may kita ho natin yung pag-apply noon, matatandaan ho natin, may mga pagkakataon na si Apostle Paul, habang siya ay nagmimisyon, siya po ay ginamit ng Panginoon sa makapangyarihang paraan. Tapos nung makita ng mga mananampalataya yung ginagawa ng Diyos sa buhay ni Paul, sila po ay nag-repent at dinala nila yung kanilang mga gamit sa magic, mga libro patungkol sa magic. Diba? Dinala nila kay Paul at ito po ay sinunog. No? Ito po ay kasama sa pag-wash ng ating sarili. No? Yung pagtanggal sa mga bagay na maaring nakarumi sa atin o nakapapahamak sa ating kaluluwa. No? For some, siguro ay pagbabawas ng oras. Yung washing of ourselves ay pagbabawas ng oras sa dito, di ba? Maaari. Kasama na ako ron. Di ba? Yung, paano naman yung anoint yourself? No? Tayo po mga nasa east. Tayo po na narito. Tayo po ay sinasabihan nilang mahilig daw sa pabango. Ay, hindi naman ata gaano. Ngayon, yung actuation, yung pinagagawa po ni Naomi kay Ruth, ay pagsasabi, anak, ihanda mo ang sarili mo sa panibagong buhay. Ihanda mo ang sarili mo as a bride. At yung bride ng panahon na yon will always take care of themselves. They maglalagay sila ng pabango and they will wear fragrant perfume. May kita mo natin yun sa aklat ng Songs of Solomon. No? Nung hinahanda niya yung kanyang sarili sa kanyang nobyo, sa kanyang fiancé, hinahanda niya yung kanyang sarili. At sabihin niyo na naman, Pastor, ano ba yan sa amin? Christian kami. Mga kapatid, tayo po ay ang fiancé ng Panginoong Jesus. Amen. Ang church ay ang fiancé ng Panginoon. At we should be living doon sa presensya ng Panginoon at working doon sa kapangyarihan ng Panginoon. Yun, ma-apply natin yung working o yung pag-anoint or pananatili na meron tayong oil. Diba? Yan ay pinaawit pa nga natin. O noon, no? Noong 90s, 80s, pinaawit na. Give me oil in my lamp, give me burning. Diba? Hindi na ako nagka. Sabi, pastor, hindi na namin kailangan niya na remember, while Jesus Christ ay nag-minister dito sa earth, He works through the anointing of the Holy Spirit. Diba? Yung unang pagbukat niya doon ng aklat, diba? Nung pagbuklat niya ng aklat, ang nabuklat mo ay yung sa Isaiah at yung nandoon na siya po ang inanoint, no? Upang magpalaya, upang ibahagi ang mabuting balita. So, anoint yourself. Ano pa? Put on your best garment, no? She changed her clothes. She was to put off the garments of sorrow. Kasi yun yung custom noon, no? Pagka ikaw ay balo, malayo pa lamang, alam na ikaw ay balo. Bakit nakasuot ka ng
pangbago. Nakuha po natin? Yes. Ganun yun, di ba? Ngayon, yung pagpapalit niya ng damit ay paghahayag na ready na ako for the new chapter. Mag-move on na siya. I-claim niya na yung rights niya. Now, meron siyang rights dahil nga doon sa batas ni Moses, no? Dahil nga doon sa mana, meron siyang karapatan. Karapatan niya na hingin na i-redeem siya ng kamag-anak ng kanyang asawa. So, ito na, no? Ito na. Ano pa yung pinakahuli niya? Yung right response niya, all that you say to me, I will do. All that you say to me, I will do. So, siya waived yung instruction ni Naomi. Napakaganda nitong aklat ni Ruth kasi may kita natin doon yung loyalty, may kita natin doon yung real conversion na yung Diyos mo, ay ang aking magiging Diyos, yung pamilya mo, kung saan ka mamuhay, kung ako mamuhay, kung saan ka mamamatay, kung ako iibig. Mga kapatid, ganito po yun. Yung will of God, hindi po siya katulad ng eat all you can. Ano yung eat all you can? Mamimili ka ngayon, di ba? Mamimili ka, ito yung gusto ko, ayaw ko yan. Ito gusto ko, ayaw ko yan. Ito gusto ko, di ba? Sanay tayo noon, kaya kitang-kita sa katawan natin. Nahilig tayo sa eat all you can, di ba? Kami ata. The will of God is not like a cafeteria or a restaurant where we can pick and choose what we want. God expects us to accept all that He plans for us and to obey Him completely. Ang nais ng Diyos is for us to accept His plan. At ito po si Ruth, doon sa pagtanggap niya sa Diyos, ay tinatanggap din niya yung instruction na mula sa salita ng Diyos na ipinahahatid naman through Naomi. No? So hindi po kapitilya ang Christian life o hindi siya restaurant. Amen. Na tayo po ang pipili. Tingnan mo natin yung responses ni Boaz. He blessed Ruth, he affirmed her, he protected her, he provided for her. Alam niyo po, yung lahat ng responses ni Boaz, kung makikita natin, ay responses ng Panginoon sa atin. Pinagpala tayo ng Diyos. No? Pinakilala ng Panginoon kung sino tayo sa Kanya. Patuloy niya tayong iniingatan at patuloy siyang nagkakaloob sa atin. Amen. Kaya nga po yung istorya na ito ay istorya ng pagpapakilala ng pangangailangan natin ng Redeemer. Someone who will redeem us. Hindi kayang i-redeem ni Ruth ang kanyang sarili, pero may provision ang Lord. Sa kanyang istorya, ito ay si Boaz. Sa atin ay ang Panginoon Jesus. Yung pledge of redemption, may kita natin dito no? Si Boaz, he joyfully received Ruth's proposal, yung proposal ni Ruth, no? Tinanggap niya. Kahit na mayroong kaunting sigalot o problema. Sabi niya dito, and now my daughter, do not fear, I will do for you all that you ask. For all my fellow townsmen know that you are a worthy woman. And now it is true that I am a redeemer. Yet there is a redeemer nearer than I. Remain tonight and in the morning. If he will redeem you, good. Let him do it. But if he is not willing to redeem you, then as the Lord lives, I will redeem you. Lie down until the morning. Ito po yung pledge of redemption. No? Yung narrative na ito, makikita natin itong si Boaz, hindi lamang niya in-honor si Ruth,
binigyan din niya ng honor yung pinakamalapit na Redeemer. No? Sabi, pinotektahan niya yung rights ng kinsman, yung kinman Redeemer, yung kinsman niya, yung kamag-anak niya, na mas malapit kay Ruth. Nakita natin dito na napaka-gentle nitong Boaz. Alam niyo po, ganun din naman ang Panginoon sa atin. Napaka-gentle ng Panginoon sa atin. Hindi niya tayo pinilit. Pero yung pag-ibig niya ay nag-grow sa atin para paglingkuran natin. Amen. At si Ruth po was assured of immediate action. Ano sabi roon? Wait, my daughter, until you learn how the matter turns out, for the man will not rest, but will settle the matter today. Yung araw din na yon, nung araw din na yon, inassured ni Naomi si Ruth na maayos, na siya ay magkakaroon na kinsman redeemer, na siya ay magkakaroon ng tahanan, magkakaroon siya ng sarili niyang tahanan. Ang napakaganda talaga ng word na yun. No? Tahanan. Pagka naririnig ko yung tahanan ay maganda yung pagkakatagalog niyo. Kaya maganda yung Tagalog. Yung home, walang dating. Walang dating. Kasi yung tahan. Tahan is to stop. Di ba? Tahan is to stay. Parang sinasabi mo, pagka pumasok ka sa iyong tahanan, sa lugar na ito, wala na at tapos na ang pag-iyak. No? Yun yung word na tahan eh. Di ba, ang pinapahanap nito si Naomi kay Ruth ay magkaroon siya ng tahanan. Matitigilan yung kanya, o matatapos yung kanyang pagiging widow, mawawala yung dahilan ng kanyang pag-iyak, ng kalungkutan, magkakaroon siya ng tahanan. Sa labas, doon yung lugar na tayo po ay nakikipaglaban. Sa labas, doon ang pagpapagal, pagpapagod. Pero pag tayo ay nasa tahanan, lalo na pag tayo ay nasa tahanan ng Lord, yung tahan kasi pag sinabi sa isang bata, tumahan ka, ibig sabihin din yan ay pumayapa. Dahil ito hindi yung konsepto ng panambahan. Na pag tayo po ay lumalapit o pumapasok sa presensya ng Diyos, anuman yung gulo ng ating paligid, anuman yung pinagdadaanan nating laban sa buhay, nararanasan natin yung kapayapaan at tumatahan yung ating spirit. Amen. At nawa, katulad po ni Ruth, matagpuan po natin na ang Panginoon ang ating Redeemer at siya po ang ating tahanan. Amen. Na sa Kanya tatahan tayo, sa Kanya papayapa tayo, hihinto tayo. At ganoon din naman yung konsepto talaga ng Sabat. Hihinto ka para pumayapa, para manambahan, para maranasan mo ang tunay na kapahinahan. Kasi yun ang inaali talaga ng Cristo Jesus. Kapahingahan mula rito sa pagpaglaban natin sa sanlibutan, kapahingahan sa ating sarili. It's a pledge of redemption. Diyan na nakita ko, itong si Ruth, ang lakas pala eh, no? Kasi sabi, alam niyo po yung pinabakot sa kanya ni Boaz, yung sabi ron, 6 measures of barley, around 60 pounds po yan. 60 pounds. Tapos ng panahon na yon, alam niyo kung paano binubuhat nila yung mga ganon. Hindi po nila nilalagay sa balikat, pag babae nilalagay sa ulo. Kaya siguro talaga napakalakas ni Ruth. Pero ano man yun, umuwi siya, na well-provided siya. Mga kapatid, kung ang katulad ni Boaz na larawan ng isang Redeemer ay kayang mag-provide sa isang group, ang ating Panginoon
ay hindi niya hayaan na tayo ay mamuhay sa kawalan. Amen. Mamuhay na hindi na provide yung ating mga pangangailangan. Napakabuti ko ng ating Diyos. Amen. Napakabuti ko ng ating Diyos. Siya po ay tutugon immediate doon sa pangangailangan ng kanyang mga anak. Tayo po ay namumuhay na nagtitiwala na yung ating Redeemer ay higit pang mas mabuti kaysa kay Boaz. Amen. Diba? Si Boaz po ay isang larawan kung ano ang Redeemer. No? Ang isang Redeemer ay nagpapala, it does good. Ang isang Redeemer ay nag-a-appear. Pinapakilala niya kung sino talaga tayo. Ang isang Redeemer ay nagpo-protect. Iniingatan niya tayo. Ang isang Redeemer ay nagpo-protect. Amen. Kaya sa umaga nito, kung tayo man ay may pangangailangan o tayo man ay naroon sa lugar ng kalungkutan o pagdadalang atin, nawa matagpuan natin ang tunay nating tahanan niya sa Panginoon. Tayo po'y panandaliang tumayo, tayo po ay manalangin. Panginoon, dakilang Diyos, Ama namin mapagpala. Tayo po ay napakabuti, O Diyos. Yes, Lord. Gaano man yung aming nakaraan, katulad po ni Ruth, isang Moabita, na sabi nga ay walang karapatan, pero sa biyaya, sa grasya, ay binigyan niyo ng karapatan. Kami, Panginoon, na narito, dalangin ko po, O Diyos, ay katagpuin niyo rin. Yes, Lord. Matagpuan namin ang tunay naming tahanan ay Yes, sa iyo. Amen. Na kayo ang aming Redeemer, O Lord. Ano man yung aming nakaraan, i-redeem ninyo, Panginoon. Sa mga nagdadalang hati, kayo po, Panginoon, ang pumatagpo, pumayapa sa kanilang mga puso. Sa mga nasa transition, O Lord, dalahin ko po, O Diyos, na kayo po patuloy na magbukas ng mga pintuan na walang sino mang makapagsasama. At sa buong linggo na ito, O Diyos, nawa patuloy kayo ang Diyos na makita namin that you are the God who will appear to us, who will protect us, and who will provide for us. May your blessing flow, O God, sa bawat isa. Sa pangalan po, Jesus. Amen.